Okay guys, good morning. So ngayon ay, ano ba ngayon? June 29. So, pwede na siguro kumuha doon para tikman, no? Tikim tayo ng, tawag dyan, lalik. Tagal ko din isip. Anyway, June 29 ngayon and bukas June 30. So may harvest talaga tayo bukas. Pero hindi pa natin na-harvestin kasi baka dagdag pa natin ng araw. Tatanungin natin yung mga ka-jogging natin kung kailan nila kukunin. Konti lang naman yun. Parang 15 lang yun. Anyway, ayan. Ito yung mga tanim natin. Alam nyo naman yan. So, kumuha na ako isang bell pepper doon. Kinuha ko ng isang pulang-pula. Sinantay ko lang pumula yung iba. And ito, sana hindi ko makalimutan. Harvesting ko itong mga mustasa na to. Ito yung red mustasa. Yung binabanggit ko sa inyo. Red mustasa to. Ito. Parang ito hindi red mustasa. Pero red mustasa yan. Palagay ko. So ayan, nag-refill ako dyan kahapon. And ito, tinanggalan ko na. Kasi nga laging mababa yung level ng tubig. So, ayusin din natin yan. Ibusin natin yung tubig niyan. Meron naman tayong pang pump. Ayan. Kung mapansin nyo, nilipat na rin namin na nanay yung malaking lamesa dito. Bala ko kasi dagdagan na lang to ng sampayan para dito na lang yung ibang excess na sampay. Kasi minsan nalalagyan tong konti eh. Siyempre, hanggat maaari, ayaw natin silang i-obstruct sa sunlight. So ayan, ito. Hindi ko pala 618 to eh. Nakalimutan ko na naman dalhin. 618 to. Itong limang nandito, itong tatlo 613, 618. Tapos next Friday pa naman yung transfer natin na susunod na 50 plus. Tagal pa 'yon. Parang tanim ko pa lang ngayon. Pero may tatlong hydraulic 'yon, hydraulic. Gusto ko kasing at least kung makita talaga kung kaya natin magpatubo nito. Kasi kung masarap din to, ay di dapat meron tayo niyan. So, paminsan-minsan nagsisingit tayo ng tatlo. Mga tatlo lang siguro, ibang variety. So, kahapon, actually nag-video yata ako. Nag-video naman ako, pero hindi ko na tinapos hanggang matransfer ko silang lahat. Pero pinakita ko na yung preparation. Tapos itong mga pH level na to, hindi yan 5.7, mga 6.0 lang yata o 5.9 kung hindi ako nagkakamali, 5.9. Kasi ito 5.9 din. Kasi nung nagtimpla tayo ng solution dyan, hindi pa talaga nagpo-fully mix yata yung pH level. So medyo mababa yung reading ko niyan. Pero yun pala, mga 5.9 pala yan lumabas. Kasi ito din, binawasan ko ng nutrient solution, tapos dinagdagan ko ng tubig. Kaya medyo from 5.6 umangat siya. Tapos medyo nagpantay naman sila 5.9. Pero yun sa easy, yan, halos parehas naman sila 5.7. May excess lang ng konti. 1.7. Pero sa 1.7 na yan, including na yung, tama ba? Yata including na yung water easy natin dyan na 0.2. Yan. So, parang 1.5 ang labas ang easy nila. So, dito, hindi ko na nilagyan ng details, pero pares lang yan. Kiss solution lang dito. Itong dalawa with iron. So, Nutri-Hydro, tapos meron tayong kiss solution. So, palagay ko medyo sapat na yung face off nila. Pero, disclaimer lang, itong experiment ko is based on result din talaga kung ano yung gumagana sa akin. So, kung mas maganda ang result sa inyo Nutri-Hydro or Kiss solution, patuloy nyo lang gamitin kasi yung paggamit naman natin ng nutrient solution is based dun sa actual experience natin. Ito is fun experiment and to see other solution na matest lang naman natin. Pero marami pang nutrient solution sa labas or binibenta, marami pang brand or kung ano man na pwede nyong gamitin. Ayan. So ito pala, dito kahapon nag-refill ako, parang 2 liters yata. Refill ako dito. Which is very rare ginagawa kasi nga Kratky is set and forget. And based on experience din, 45 days, mga nasa kalahati pa yung matitira dyan, marami pa rin. Pero yun nga,
isa sa gusto kong i-check or i-prove na kung mas madala siyang nare-refillan at mas na-maintain yung level niya, kumbaga parang gumagawa tayo ng DWC. Kasi mostly ang DWC maintain yung setup niyan. Actually ang DWC laging lubog yung ugat sa nutrient solution, pero kasi ang kinaiba niya sa Kratky, merong aeration ang DWC, which is yun yung susubukan ko pa lang, hindi pa natin nagagawa, gagawin pa lang natin. Tapos yun. So moving forward yan, babaguhin ko na rin yan, magkakaroon tayo ng styro box dito, tapos ganito setup. So merong board, styro board sa taas. So 14 holes lang yan, 14 holes. Kasi itong setup ko na to, ito yung mga pag may mga excess, may mga sobra dito na itatanim, dito natin ilalagay. So kailangan may sobra. Tapos ito, kaya magkalapit yung butas yan. Dito kasi ako magre-refill. Yan. Ano. Yan. Parang mga 1 inch. Ano na, tama na agad dun sa nutrient solution. So ayan yung setup natin dyan. Ito naman, for harvest natin next week. Next week to. So yun, this week yun. This week. Yan. So ayan, yun yung mga harvest. Mga tanim natin. So ayan, ito rainy to rainy. Meron din tayong rainy doon. Nakita nyo naman yung rainy natin doon. Pero mas okay ba yung tubo dito? Parang mas okay yung tubo dito. Pero yung rainy natin doon is from outdoor seedling. Outdoor natin siya pinatubo. Tapos dito, may mga outdoor seed, tayo doon, almeti. Ito, tsaka ito. Ito, tsaka ito. Ito, tsaka ito. Pero itong apat na to, parang hindi mo na makakita na nanggaling sila sa outdoor seedlings Yung dito, medyo maliit talaga. Pero yung iba, okay naman. Pero palagay ko magte-test ulit tayo kasi may naisip akong way na baka kaya sila natagalan sa pag-germinate is umpisa pa lang in-expose ko na sila sa init. Dapat the first 2 or 3 days ay nasa medyo malilim sila, wherein maganda rin, maggagawa din tayong humidity dome para maganda yung humidity nila at makapag-germinate sila ng mas maayos at mas matiwasay. Parang ganun. So ayan, nandito. So malamang bumili na ako ng panibagong set ng styro boxes. Bumibili lang naman tayo kay Boss Cedric, mga 4 lang. Kasi pag 4, kaya naman dalhin nyo ng motor dito And yun, di naman masyado mahirap yun. Kasi nung nag-experience ako nung nagpadala sa kanya ng 12, so pinadala niya yun via parang van or L3 size na Ang dami pang space, pero kasi ang tagal. Parang from morning up to afternoon na siya na i-deliver. Ang daming, mga sinabay-sabay ba? Mga sinasabay. Understandable naman yan na sinasabay nila. Pero kasi, yun nga, matagal. In-expect ko, medyo maaga-aga dumating, hindi naman. So, motor na lang. At least yung motor, malaki yung, natin, yung styro box. Malamang hindi na sila magsabay ng ibang diskarte nila. At saka yung kukuha nun, siguro pauwi na rin. Kasi from Rizal going here sa Bagumbong, siguro yung mga, either taga Bagumbong, Bagong Silang, or taga May Kawayan, yan, Marilao, yun yung mga kukuha. So dito, ayan, may mga talim tayo dito. Ito 516. So kasabayan natin to, kasabayan ng harvest nito is yung, ito hydraulic natin, meron nga doon, scamander. So, okay naman, hindi naman ganun kaganda yung tubo ng scamander, pero hindi din naman kasing pangit tulad nung dati. So, may malaking improvement kasi nagbago rin naman yung setup natin. So, ayan. So, kaya i-dispose na natin or i-stop natin ganitong setup kasi nga nahihirapan ako magkuha ng ugat. Tapos, paano ko siya lilinisin afterwards? Kung ganung setup, iaangat ko lang yung styro, kukunin ko lang yung mga excess na ugat. Then, sabihin natin, medyo malinis na yung container nila. Yan. So, nag-a-adjust tayo based on na-experience natin. Yun naman yung goal natin. So, yan, medyo maluwag na. Pwede ko nang i-adjust ng konti sa susunod doon para makagalaw ako dito sa gitna. And yung sampayan, yan. Dahil dagdag na lang ako ng sampayan dito.
Para at least, hindi naman sila mahirapan kung saan sila magsasampay. Yan. Dito kasi wala masyado nagsasampay dito eh. Dito lang madalas eh. Yan. So yan, yun lang naman. Wala naman masyadong kakaiba. Tsaka yun, harvest tayo ng pipino. Laki, diba? Yan. So yan, marami tayo. Nahirapan lang akong ano eh, kasi yan oh, medyo malago. Tapos masikip yung dadaanan. Ito, hindi ko pa nadagdagan. Pero kulitis natin yan. So, in terms of kulitis pala, depende sa container nila. Ito, laki oh. Alam mo, puno. Yun. Pero nag-ano siya. Nag-seeding na siya. Nag-seeding setup na siya. Seed na sila. Yan. So, ito naman. Oh, goods naman siya, diba? Didiligan ko lang ulit. Mga 2.0 is siguro dilig natin dyan. Kasi meron pang isang papalaking pipino doon. And palagay ko kaya sila natutuyo dati is hindi ko sila naalagaan in terms of fertilizer o yung yun nga nutrient na kailangan nila. Yan, kasi nasa paso lang siya eh. Yan. Kasi hindi naman yan yung lumsol. Ayun, lumalayo na to eh. Inisip ko talaga i-stop na siya para makapag-focus na lang tayo sa dito. Sa ating mga tawag dito, lettuce. Yan. So, ayan lang naman. Wala naman tayo masyadong mga kakaiba. So, yun ang mga plano. Magkakaroon ng dalawang styro dyan. Ganito ang setup niya. So, 14 dito. Kasi, yung nilalagay natin dyan, yung more on yung mga excess natin eh. Pero inisip ko kung kailangan ba excess lang yun nandyan o ganitong setup. Kasi, by computation, kung mag-excess ako, 45, tas 54. So, 9. Dalawang ano lang naman yun. Dalawang 2. Oo, tama. Mukhang kakayanin. Mukhang kailangan ko ng mga excess. Pero baka susunod, bawasan ko naman yung excess kung nakikita ako medyo consistent na tayo in terms of germination. Kasi magkano rin yung buto. Pero mabibenta pa rin naman natin yan. Ibang setup lang siya. So, ayan. So, after maayos natin konti dito, tingnan ko kung paano ko naman gagawin yung DWC. Pero sa ngayon, yan muna yung setup natin. So, thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.